Kung ikaw ay Diyos at naglaro ka ng isang simulation game para gumawa ng isang bansa, isipin mo ito. Bumababa ang populasyon. Kung may bansa na may ganitong kasal-asalang kondisyon, ano ang gagawin mo? Walang duda, itatapon mo ang data dahil sa simula pa lang, tiyak na mabibigo at maglalaho ito. Sa normal na pag-iisip, iyan ang tamang desisyon. Ngunit, sa tunay na mundo, may bansa na parang isang glitch na umiiral. Taglay nito ang lahat ng kondisyong tiyak na magpapabagsak, ngunit nananatiling world leader at malaking bansa. Ito ang pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng tao na ikinakakunot noon ng mga iskolar sa buong mundo at pinagbubulungan ng mga eksperto sa militar kung sila ba ay hindi tagalupa. Ang Pilipinas. Ang tahimik na dambuhala. Ang isasalaysay ko ay hindi lamang kwento ng tagumpay. Ito ay talaan ng pinakanakakapagtaka at pinakamapait na pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kalimutan mo muna ang lahat ng alam mo tungkol sa ekonomiya at politika habang nakikinig ka. Dahil nagulantang ang buong mundo sa superpower ranking na hindi inaasahan kung saan lumabas ang isang dambuhalang bansa. Hindi ito maipaliwanag ng economics. Ang isang linyang ito mula sa professor sa isang lecture sa International Relations ng Harvard University ang nagpagulantang sa 400 estudyante. Zero ang likas na yaman, isang kapuluan na napakaraming problema sa heograpiya. Nagdaan sa matinding kolonisasyon at politikal na kaguluhan at napapalibutan pa ng mga lugar na may matinding tensyon. Sa kasaysayan, mahirap nang ang umiral sa ganitong rehiyon. Ngunit, pagkatapos lamang ng higit 70 taon, ang bansang iyon ay naging ika-4 na pwesto sa mundo sa Global Human Capital Index, ang superpower ng people power at serbisyo. Iyan ay dahil lamang sa tulong ng Amerika, Prof. Malamig na biro ng isang estudyante. Tahimik na ngumiti ang propesor at tumugon sa isang linya. Kung gayon, bakit hindi nagawa ng ibang bansa iyon? Mula sa mga dayuhang manggagawa hanggang sa mga profesional na doktor, ang kita per capita ay tumaas sa hindi kapanipaniwalang bilis. Isang pambihirang super fast growth ng human resources. Lahat ng istatistika, lahat ng teorya, ay bumagsak sa harap ng bansang ito. Ngayon, nagtatanong ang internasyonal na komunidad kung pinapatunayan ng mga numero at nakatala sa kasaysayan. Sasabihin pa ba nating nagkataon lang ito? Ngayon, papasok tayo sa pambihirang eksena. Nagsisimula na ang nakakagulat na kwentong nanggaling sa Amerika. Maari mo bang ibahagi sa komento kung nasaan ka ngayon habang nanonood? Gusto kong marinig ang kwento mo. Bago iyan, kung maari, pindutin ang like button na 1 segundo lang. Malaking tulong iyan sa paggawa ng video na ito. Simulan na natin. Maliit ang lupa, walang ni isang patak ng sariling langis. Napapalibutan ng mga bansang may malalaking puwersa militar. Sa normal na pag-iisip, mahirap mabuhay ang ganitong bansa at halos hindi makahinga. Sa textbook ng International Relations sa Harvard, ito ay tinatawag na kapalaran ng isang caution state. Isang bansa na mawawala, na parang alikabok dahil pinipiga ng malalaking bansa. Ngunit, ang bansang ito ay ika-4 na pwesto sa mundo. Isang lokasyong geographically ay absolutely dihado. Zero ang natural resources, ngunit sa loob ng 70 taon, dinaig nito ang mga bansa sa Europa. Alam mo ba ito? Kumusta? Ako si Isabella Rossi. Direkta kong nasaksihan ang araw na iyon sa classroom ng Harvard. Ang sandaling iyon kung saan halos hindi makapagsalita ang 4D Santao. Wanang Huwebes. Unang linggo ng Disyembre, 2025, 2:02 ng hapon. Ang malaking lecture room sa main campus ng Harvard University ay puno na ng estudyante. Ang 400 tiered seats ay halos okupado at ilang estudyante ang nakatayo na nakasandal sa likod ng dingding. Hindi lamang mga estudyante ng international studies, kundi pati na rin ng economics, sociology, at maging engineering ang nagtipon dahil sa isang kumalat na balita. Isang linggo na kumalat sa buong campus ang balita na magbibigay ng special lecture si Professor Dr. Robert Sterling. Ang elective subject na dati ay hindi umaabot sa 100 tao, ngayon ay iba. Sa harap ng classroom, isang malaking screen ang nagpapakita ng itim na screen lamang, at sa podium,
Isang laptop at isang baso ng tubig ang nakalagay. Tahimik na nag-ingay ang mga estudyante habang umuupo at ang ilan ay nag-check ng kanilang mga telepono. Isabella, bakit ka nandito? Hindi ba ito sociology? Tanong ng katabi kong kaibigan. Hindi ito mandatory para sa akin na nag-major sa international studies at hindi rin ito may credit, ngunit dala lang ng kuryosidad. Si Prof. Sterling ay kilala sa Harvard bilang isa sa pinakamahigpit. Isang master na nag-aral ng National Development Theory sa loob ng 30 taon. Hindi ko pwedeng palampasin ang biglaang pagbibigay niya ng special lecture. W ng hapon. Bumukas ang pinto ng classroom at pumasok si Professor Dr. Robert Sterling. Ang professor, na mukhang nasa kalagitnaan ng 60s, ay nakasuot ng kulay gray na jacket at itim na turtleneck at may hawak na lumang leather bag. Ang maingay na classroom ay biglang tumahimik at ang 400 pares ng mata ay sabay na tumingin sa professor. Tumayo ang propesor sa harap ng podium, dahan-dahang tiningnan ang classroom at tahimik na binuksan ang kanyang laptop. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang map ang lumabas sa malaking screen, ang mapa ng Timog Silangang Asya. Kinuha ng propesor ang laser pointer at itinuro ang screen. Tingnan ninyo ang rehiyon na ito. Itinuro ng pointer ang isang kapuluan. Napapalibutan ito ng malalaking bansa. Sa paligid ay may China at ang mainland na may bilyon-bilyong tao, at ang mga tensyon sa South China Sea. Ang lawak ng kapuluan na ito ay mahirap sukatin dahil libo-libo ang isla. Bumababa ang populasyon at mataas ang birth rate ng bata. Ang boses ng propesor ay kalmado, ngunit malinaw na narinig sa buong classroom. Lumipat ang propesor sa susunod na slide at lumabas ang chart ng resources. Langis, halos zero. Natural gas, limitado. Iron ore, umaasa sa import. Coal, walang reprocessing. Ang mga estudyante ay nakatitig sa screen at ang ilan ay tumango. Nagpatuloy ang professor. Kung susuriin sa geopolitics, ang bansang ito ay nasa posisyong mahirap umiral. Napapalibutan ng malalaking bansa, walang resources, puro bulubundukin at madalas ang sakuna. Sa international political science, tinatawag itong bansang may geopolitical high risk. Lalong tumahimik ang classroom at nagsimulang mag-note ang mga estudyante. Sa kasaysayan, ang ganitong bansa ay may dalawang kapalaran. Una, maging vassal state ng isang malaking bansa. Pangalawa, tuluyang mabura sa mapa. Huminto saglit ang propesor at uminom ng tubig. Sa loob ng classroom, halos marinig mo ang paghinga. Lahat ng 400 tao ay nakatitig sa screen. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng professor. Ngunit may pakiramdam ako. Napapalapit na ang isang mahalagang sandali. Muling nagsalita ang professor. Sa teorya, hindi na dapat ito umiiral ngayon. O kung umiral man, humihinga na lang sa ilalim ng impluwensya ng mga kalapit bansa. Sa katunayan, noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang bansang ito ay lubusang nawasak ng digmaan at matinding kolonisasyon. Ang mga pangunahing lungsod ay nagibang yuta at nagdusa ang mga mamamayan sa gutom. Hula ng isang general ng Amerika, aabuti ng 100 taon bago makabangon ang bansang ito. Ngunit, ang tono ng boses ng propesor ay biglang nagbago at sabay-sabay na nag-angat ng tingin ang mga estudyante. Alam ba ninyo kung nasaan ang bansang ito ngayon? Inilapag ng propesor ang laser pointer at nagpakita ng bagong slide. Lumabas sa screen ang malaking title, Global Human Capital Index 2025. Ranking ng kakayahan ng tao sa mundo. First, United States. Second, China. Third, Germany. Bond. Huminto saglit ang propesor. Sabay-sabay na nagpigil ng hininga ang buong classroom. Pilipinas. Biglang nag-ingay ang classroom. Ha? Pilipinas. Bulong ng katabi kong estudyante. At ang estudyanteng nakaupo sa harap ay nanlaki ang mata at nag-check ulit sa screen. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Pilipinas ang ika-4 sa mundo. Ang propesor ay lumipat sa susunod na slide. Fifth, Japan. Sixth, United Kingdom. Seventh, France. Lalong lumaki ang ingay ng mga estudyante at ang ilan ay nagtinginan at nagkunot noo.
Germany 3rd, Pilipinas 4th. Totoo ba ito? Tinaas ng propesor ang kamay, nagsenyas na tumahimik at muling kumalma ang classroom. Hindi nakakapagtaka na magulat kayo. International Human Resources Institute, Global Service Economy Report, lahat ng authoritative institutions ay naglabas ng parehong resulta. Ang Pilipinas ay umabot sa ika-4 na pwesto sa Global Human Capital Index na pinagsama ang labor force, BPO technology, resilience, at cultural influence. Deisha Rasamanan, Jong Hapsais, muling nagpalit ng screen ang propesor at lumabas ang graph. Ito ay nagpapakita ng pagbabago sa loob ng 70 taon pagkatapos ng giyera at ang linyang nagpapakita ng Pilipinas ay nagsimula sa ibaba at biglang umakyat. 1945. Wasak na Bayan. 2025. World-class human resource superpower. Mula sa post-colonial na pagdarahop tungo sa global leader sa healthcare at BPO. Mula sa bansang walang-wala tungo sa exporter ng pinakamahusay na serbisyo at talento. Halos nagblanko ang isip ko. Posible ba ang ganitong pagbabago sa loob ng 70 taon? Hindi ito maipaliwanag ng economic development theory na inaaral namin. Ang isang bansa ay kailangang dumaan sa 100 hanggang 150 taon para maging developed country, ngunit ang Pilipinas ay nagawa ito sa pambihirang bilis. Dahan-dahang tiningnan ng professor ang classroom at sinabi, "Mga Ginoo at Binibini, nag-aral ako ng National Development Theory sa loob ng 30 taon. Sinuri ko ang daan-daang bansa at sinuri ang di mabilang na datos. At dumating ako sa isang conclusion. Kailangan ng kondisyon para lumaki ang isang bansa. Saganang resources, malawak na teritoryo, maraming populasyon, advantageous geopolitical location. Kailangan mayroon kang isa man lang sa mga ito. Iyan ang inaral at itinuro ko. Ngunit, muling inilabas ng professor ang mapa ng Pilipinas. Ang bansang ito ay walang ni isa sa mga kondisyong iyon. Walang saganang resources. Mahirap ang lupa. Bumababa ang populasyon ng skilled labor na nagbabayan. Mataas ang geopolitical risk. Marami ring sakuna. Pero, ika-4 na puwesto ito sa mundo. Paano nangyari iyon? Number 4, Bodmore, Gowen Sentianan. Muling tumahimik ang classroom at ang 400 estudyante ay nagpigil ng hininga at nakatitig sa propesor. Dahan-dahang sinabi ng propesor, "Ito ang gusto kong pag-usapan ninyo ngayon." Ang Pilipinas ay isang bansa na bumali sa lahat ng umiiral na teorya. Mas tumpak, isa itong bansa na lumikha ng bagong teorya. Ang natural disadvantage ay naging pambihirang driving force. Ang tanging halimbawa sa kasaysayan ng tao. Huminto saglit ang propesor at tiningnan ang classroom. Mula Hulyo hanggang Agosto ng taong ito, nagpunta ako sa Pilipinas. Ang layunin ay mangolekta ng data para sa pag-aaral ng East Asia Development Model. Sa loob ng 6 na linggo, binisita ko ang Manila, Cebu, at direkta kong nasaksihan ang mga eksena. At nang bumalik ako, napagtanto ko. Lahat ng teorya na inaral ko sa loob ng 30 taon ay mali. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang boses ng propesor ay puno ng paniniwala, at ang tingin niya ay mas matalim kaysa karaniwan. Ang mga estudyante sa paligid ay nakayuko at walang naglalaro sa telepono. Inilipat ng propesor ang huling slide. Isang linya lamang ang nakasulat sa screen. Philippines. The Theory Breaker. Pilipinas. Ang bansang bumali sa teorya. Simulan na natin ang kwento, sabi ng propesor, at naglakad siya papalayo sa podium. Nagsimulang magsalita ang professor, at ang buong classroom ay nabalot sa ganap na katahimikan. Noong Hulyo ng taong ito, sumakay ako sa direct flight mula Boston Airport papuntang NAIA Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Ang flight time ay humigit kumulang 16 oras. Sa eroplano, binuksan ko ang laptop at nag-review ng draft ng thesis tungkol sa East Asia Economic Development Model. Ito ay file na puno ng data at teorya na naipon sa loob ng halos 30 taon. Ang Pilipinas ay isa lamang case study sa mga ito. Sa totoo lang, wala akong malaking expectation. Akala ko,
Alam ko na ang lahat sa pamamagitan ng statistics at ang field visit ay isa lamang proseso para magdagdag ng credibility sa thesis. Ang eroplano ay lumapag sa Naya sa umaga. Ang in-flight announcement ay dumaloy sa Filipino at Ingles. At nagbigay ng immigration documents ang flight attendant. Ang airport na nakita ko sa labas ng bintana ay puno ng buhay. Ang runway ay tila walang hangganan. Pagbaba ko sa eroplano, ang pathway papunta sa immigration ay puno ng mga pasahero, ngunit walang kalat. Pagdating sa immigration, daan-daang pasahero ang nakapila. Maraming counter para sa mga foreign nationals, at ang mga officer ay napakabilis at magalang na nag-check ng passport. Mabilis na umikli ang pila, at agad na dumating ang turn ko. Kinuha ng immigration officer ang passport at nag-scan, nag-check ng screen. Para sa research, sir. Sagot ko. Ngumiti siya at sinabing, "Enjoy your stay, sir. Mabuhay." At binalik ang passport. Kasama na ang fingerprint registration, hindi umabot ng 10 minuto ang buong proseso. Habang naglalakad ako papuntang baggage claim, tumingin ako sa paligid. Ang mga signage ay nakasulat sa Ingles, at ang mga arrow ay malinaw. Walang pagkakataon na maligaw. Pagdating sa baggage claim, umiikot na ang conveyor belt, at lumalabas na ang mga bagahe. Agad lumabas ang bag ko. Sa Boston, normal na maghintay ng mahigit 30 minuto, ngunit dito, iba. Pagdaan sa customs at paglabas sa arrivals lobby, nag-check ako ulit ng clock. Pagbaba ng eroplano hanggang sa tuluyang makalabas sa airport, halos 30 minuto lang. Sa Amerika, 1.5 hanggang 2 oras ang basic. Huminto saglit ang propesor at uminom ng tubig. Ang classroom ay tahimik pa rin, at ang mga estudyante ay nagsusulat ng notes o nakatitig sa propesor. Nag-connect ako sa free wifi sa lobby ng airport. Walang komplikadong proseso, at sa ilang segundo, nag-connect ito. Sinubukan ko ang speed. Iba. Ang wifi sa airport sa Amerika ay madalas na hindi nagko-connect, at kung mag-connect man, mabagal. Ngunit dito, mas mabilis pa sa internet sa bahay ko. Naglakad ako para hanapin ang sakayan ng train papuntang city. Sinundan ko ang signage at nakita ko ang turnstile. Ang timetable ng train ay nakadisplay sa electronic board at lumabas na paparating na ang susunod na train. Eksakto sa oras na iyon, pumasok ang train. Walang 1 minutong delay. BSTS. BSTS. Bumukas ang pinto at sumakay ang mga pasahero ng maayos. Nang umalis ang train, dumaloy ang tanawin sa labas ng bintana. Mabilis kaming nakarating sa downtown. Sinubukan kong kunin ang laptop ko sa train para magtrabaho, ngunit na-focus ako sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga matataas na gusali ay nakatayo ng maayos, at ang mga kalsada ay malawak at malinis. Nakita ko ang mga construction site, at gumagalaw ang mga crane, at tumataas ang mga gusali. Lahat ay gumagalaw, walang nakahinto. Pagdating sa station, nag-transfer ako sa LRT. Sinundan ko ang transfer sign at lumabas sa platform ng LRT. Ang train ay dumarating kada ilang minuto at moderno ang mga car. May mga platform door na nakalagay. At ligtas. At ang aircon sa loob ay malamig. May na. Ang mga pasahero na nakaupo ay tahimik na nagche-check ng smartphone o nagbabasa ng libro. Tahimik. Walang tumatawag ng malakas, at walang nagpapatugtog ng musika ng malakas. Bumaba ako sa station at naglakad papuntang hotel. Ang kalye ay masikip sa tao, ngunit walang kaguluhan. Ang mga sidewalk ay maayos, at ang mga traffic light ay eksaktong gumagana. Nang tumawid ako sa pedestrian lane, ganap na huminto ang mga sasakyan at binigyan ng priority ang mga pedestrian. Sa Amerika, madalas na nagmamadali ang mga sasakyan kahit may mga pedestrian, ngunit dito iba. Pagkatapos mag-check-in sa hotel at pagpasok sa room, tiningnan ko ang clock. Hindi pa umaabot ng 2 oras mula nang dumating sa airport at nakarating na ako sa gitna ng Makati. Inayos ko ang mga bagahe at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang kalye ng Makati sa ibaba at naglalakad ang mga tao. Ang mga tindahan ay bukas at ang mga signboard ay nakatayo. Isang bayis, binuksan ko ang laptop at nagsimulang mag-note.
First impression. The system is working perfectly. Mula sa airport hanggang sa hotel, kahit isang beses ay hindi ako nabitin o naligaw. Lahat ay connected at lahat ay eksaktong gumagalaw. Hindi ito nagkataon, ito ay isang design system. Habang nagtatype, may kakaiba akong naramdaman. Ang pakiramdam na may something na iba sa inaasahan ko. Dahan-dahang tiningnan ng propesor ang classroom at nagpatuloy sa kwento. Noong gabing iyon, naglakad ako sa mga kalye ng Makati. Gabi na, ngunit maliwanag ang kalye at maraming tao. Ang mga babae ay naglalakad mag-isa, ngunit walang takot. Pumasok ako sa isang convenience store at bumili ng tubig. 20 oras itong bukas, at ang staff ay napakabait. Welcome po, ang masiglang boses. May automatic teller machine din sa cashier, at smooth ang proseso. Lumabas ako sa convenience store at nagpatuloy sa paglalakad, at pumasok sa isang side street. Ang side street ay maliwanag at malinis. Halos walang basura. Kinabukasan, sinimulan ko ang seryosong data collection. Binisita ko ang National Library at naghanap ng documents tungkol sa economic development. Ang mga numero ay alam ko na. Economic growth rate, export amount, GDP per capita lahat, ay mga numero na balak kong isite sa thesis. Ngunit, ang nararamdaman ko habang naglalakad sa mga kalye ay iba sa mga numero. Anko R. Pagkatapos ng ilang araw, habang naglalakad ako sa loob ng city, may nakita akong bus stop. Tag-init noon, at matindi ang init. Sa bus stop may mga fine mist na ini-spray na nagpapalamig sa mga naghihintay. Nang umupo ako sa bench, may free wifi sign na nakita ko, at ang electronic board ay nagpapakita ng real-time na arrival time ng bus. Dahan-dahan akong nagtanong sa isang Pilipinong office worker na nakatayo sa tabi ko. Excuse me sir, ganito ba kalimit na may aircon ang bus stop pag summer lang? Hindi ako nakapagsalita sa narinig ko. Sa Boston, naghihintay kami ng bus na nanginginig sa lamig sa bus stop na walang bubong na sumasangga sa ulan at hangin. Kinontrol ng propesor ang screen at lumabas ang larawan ng bus stop. Malinis at functional ang design. Ito ay normal na bus stop sa Pilipinas, sabi ng propesor. Hindi ito espesyal na lugar. Isang eksena na makikita sa buong city. May nag-angat ng kamay sa likod ng classroom. Si Smith, isang exchange student. Siya ay isang elite na nagtapos sa famous university at nag-graduate school sa Harvard at kilala sa kanyang matatalim na tanong sa mga discussion. Prof, excuse me, maari ba akong magtanong? Tumango ang propesor. Oo, syempre. Andan Taro, tumayo si Smith mula sa upuan at binuksan ang laptop. Tungkol po sa development ng Pilipinas, may data akong inihanda. Ang analysis ay marami sa pangunahing technology at industry ng Pilipinas ay dati ay imitation ng technology ng Amerika at Europa. Noong post-war recovery period, binuwag nila ang mga produkto ng kanluran at kinopya. Kung wala iyan, hindi magiging posible ang Pilipinas ngayon. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng kumpiyansa. Tumahimik ang classroom. At ang tingin ng mga estudyante ay naglipat-lipat sa professor at kay Smith. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Nagpatuloy si Smith. Kaya, ang success ba nila ay hindi ba resulta lamang ng pagsakay sa imbensyon ng ibang bansa? Tahimik saglit ang professor. Ang buong classroom ay nagpigil ng hininga. At dahan-dahang nagsalita ang professor. Magandang tanong, Smith. Ngunit, ang mahalaga dito ay ang sumunod. Maraming bansa ang natuto ng technology. Maraming bansa ang nagtangkang mag-import ng technology mula sa kanluran. Kung gayon, bakit ang Pilipinas lang ang lumaking ganito at dinaig ang orihinal? May balak pa sanang magsalita si Smith, ngunit itinaas ng propesor ang kamay at nagsenyas na maghintay saglit. Sasabihin ko ang mas mahalagang katotohanan. Lumipat ang propesor ng slide at lumabas sa screen ang mga historical documents. 1945. Natapos ang giyera. Ang natira sa Pilipinas ay mga ruins. Wasak ang mga pangunahing lungsod at nawasak ang industrial base. Isang napakalungkot na sitwasyon sa kasaysayan ng tao. Lalong tumahimik ang classroom.
Nakita ko ang pagkunot noon ni Smith. Nagpatuloy ang propesor. Walang resources, walang factory, at halos walang makain. Ngunit, tumayo ang Pilipinas. Mula 1950s, nagkaroon ng pambihirang recovery, at noong 60s, nakamit ang high economic growth sa infrastructure. Noong 70 seconds, naging leading nation sa electronics manufacturing at export. At ngayon, sa 21st century, global leader na sa business process outsourcing, BPO, at human resource ang pagbibigay ng talent at service sa buong mundo. Umupo si Smith at isinara ang laptop. Ang mukha niya ay nagpakita ng pagtataka. Nagpatuloy ang propesor sa kalmadong boses. Smith, tama ang ilang puntos mo. Natuto sila. Ngunit, hindi lang sila nag-copy. Endation any my guysa. Alam mo ba ang salitang diskarte at galing ng Pinoy? Hindi lang nila kinopya ang teknolohiya. Sa halip, sinunod nila ang spirit of excellence at resourcefulness para ayusin, gawing mas maliit, mas high performance, at mas matibay. Iyan ang spirit ng Pilipinas. Ang diskarte at malasakit na binuo sa kasaysayan. Ang diwa ng walang sawang pagtayo kahit ilang beses bumagsak. Ang urgency na hindi pwedeng maglaho ang bansa. Ang determination na gumawa ng mas mahusay. Kung Canada, ipinagpatuloy ng propesor ang pagbabahagi ng mga karanasan niya sa Pilipinas. Ang mga estudyante sa classroom ay nagpigil ng hininga at nakikinig, at ang ilan ay nagsusulat ng notes. Ang boses ng propesor ay puno ng emosyon. Pagkatapos ng halos isang linggo sa Pilipinas, naglakad ako sa tabi ng Manila Bay. Narinig ko na bumubuti na ang kalinisan ng baybayin. Sa gitna ng mga skyscraper, dumadaloy ang tubig dagat, at nakita ko ang mga fish pen sa malayo. Hindi ako makapaniwala na may ganoong eksena sa gitna ng city. Sa isang public market sa Maynila, nakita ko ang mga tao na bumibili ng gulay at prutas. Ang mga tindera ay nakangiti, at ang mga mamimili ay nakikipagtawaran. May bayanihan sa gitna ng gulo. May bayanihan sa gitna ng kahirapan. Napagtanto ko noong sandaling iyon. Ang Pilipinas ay hindi lang bansa na naghahangad ng economic growth. Ito ay bansa na nagmamalasakit sa harmony at kalidad ng buhay ng mamamayan. Das in Masala. Ipinakita ng propesor ang larawan ng street scene sa screen. Ang mga tao ay nakaupo sa bench at nagpapahinga. May mga bata na naglalaro, at may mga magkasintahan na magka-holding hands. Ito ang bansang para sa mamamayan, naisip ko. Alam ba ninyo kung bakit ito mahalaga? Hindi isinakripisyo ng Pilipinas ang isang bagay para sa convenience. Sa halip, ginamit ang technology para ibalik ang kapaligiran at ang buhay ng tao. Meka, pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na bumisita sa isang high-tech factory sa Laguna. Isang factory na nasa probinsya, at nakakuha ako ng espesyal na permit para bumisita. Ang loob ng factory ay malinis na parang operating room. Ipinaliwanag ng engineer na nag-guide sa akin. Dito daw ginagawa ang mga innovative materials na ginagamit sa mga smartphone at electric vehicle sa buong mundo. Mga component na nangangailangan ng precision sa nanometer level. Isang microscopic world na hindi makikita kung hindi sa microscope. Sinabi nila, kahit anong gawin ng ibang bansa, hindi nila kayang makuha ang precision na ito. Nang marinig ko ang linyang iyon, naintindihan ko ang context. Hindi lang ito manufacturing. Ang 21 siglo ay pinamumunuan ng materials at technology. Ang smartphone, sasakyan, home appliances lahat ay may Filipino materials o components sa loob. Maraming bansa ang gumagawa ng finished product, ngunit limitado ang mga bansa na gumagawa ng heart nito. Hawak ng Pilipinas ang heart na iyon. Lumipat ang slide, at lumabas ang larawan ng isang robotic factory. Ang Pilipinas ay dominant sa mundo ng industrial robot sa pamamagitan ng skilled labor na nagpapatakbo at nagme-maintain nito. Mga Ginoo at Binibini, may isang bagay na pinag-iisipan ng Pilipinas at ng maraming developed countries. Ang pagnanais na gawing mayaman ang bansa. Ngunit, ang dahilan kung bakit espesyal ang Pilipinas ay ito. Ang pundasyon ng pagnanais na iyon ay trust. Lumipat ang slide, at lumabas ang timeline ng kasaysayan ng Pilipinas. Dahan-dahang ipinaliwanag ng propesor.
Ang Pilipinas ay nakipaglaban sa earthquake, typhoon, tsunami, at di mabilang na likas na sakuna. Sa bawat oras, nawawala ang lahat. Ngunit, hindi sila sumuko. Tulad noong Yolanda Haiyan Super Typhoon noong 2013. Nilamon ng malaking tsunami ang mga bayan. Inakala ng buong mundo na tapos na ang Pilipinas. Ngunit, ano ang ginawa ng mga tao sa disaster area? Walang looting, walang kaguluhan. Tahimik silang pumila para sa relief goods at nagbahagi at nagtulungan. Ang eksena ng pagbibigay ng priority sa iba. Sa anong bansa sa extreme situation ito? Posible, tumindi ang boses ng propesor. Ang mga Pilipino ay lahi na lalong lumalakas kapag dumadating ang krisis. Mayroon silang DNA ng paglampas sa adversity, ang malasakit sa iba, ang spirit of bayanihan, harmony, ang pagsunod sa order. Ang classroom ay nabalot sa ganap na katahimikan. Ang mga estudyante ay nagpigil ng hininga at nakatitig sa propesor. May nararamdaman akong mainit sa loob ng dibdib ko. Bumalik ako sa Boston noong huling bahagi ng Agosto, sabi ng propesor sa huli. Sa flight pa uwi, patuloy akong nag-iisip. Alam ko ang statistics, alam ko ang lahat sa pamamagitan ng mga numero. Ngunit, iba ang reality. Ang Pilipinas ay hindi lang bansa na lumago ang ekonomiya. Iba ang spirit. Sinubukan kong i-edit ang file na puno ng research results na naipon ko sa loob ng 30 taon. Ngunit nang isusulat ko ang unang linya, napagtanto ko. Hindi ito maipaliwanag ng teorya na ito. Ang teorya na hindi ka pwedeng lumago kung walang resources. Ang teorya na hindi ka pwedeng maging superpower kung walang malawak na lupa lahat ay mali. Quote Anfastang. Ang Pilipinas ay naging offer na pwesto sa mundo nang wala ang lahat ng kondisyong iyon. Ang bansang walang resources ay gumagawa ng technology na nagpapagalaw sa mundo. Ang maliit na kapuluan ay nag-export ng kultura sa buong mundo. Paano ito naging posible? Isa lang ang sagot. Tao. Ang spirit ng Pilipino. Lumipat ang professor sa susunod na slide. Lumabas sa screen ang larawan ng mga fans ng Filipino culture sa buong mundo. Iba't ibang lahi ng mga tao na nag-enjoy sa mga Filipino music at movies. Dahan-dahang sinabi ng professor, ang Pilipinas ay hindi lang bansa na may military power at economic power. Ito ay bansa na nagpapagalaw sa mundo sa pamamagitan ng culture. Narinig na ba ninyo ang soft power of Pinoy? Ang mga kabataan sa Amerika at Europa ay nag-aaral ng Tagalog, kumakain ng Filipino food, at nanonood ng mga Filipino films. Sila ay naantig sa mga Filipino stories at nakikiramay sa mga Filipino values, family, faith, resilience, at ang malasakit. Ang content ng Pilipinas ay may unique emotion. Hindi lang ito kwento tungkol sa culture. Ang national brand mismo ay nagbago. Lumipat ang slide at lumabas ang larawan ng Times Square sa New York. May mahabang pila sa harap ng isang Jollibee restaurant. Ang mga high-end Filipino restaurant ay hindi na pwedeng magpa-reserve. Ipinaliwanag ng propesor. Sa New York, ang Filipino food ay isa sa pinakapaboritong category. Healthy, beautiful, at delicious. Pati sa Paris. Ang mga Filipino bakery at Filipino dessert ay nagpagulat sa mga baker doon. Dahan-dahang sinabi ng propesor. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Ang Pilipinas ay hindi na bansa na humahabol sa kanluran. Ang ginagawa ng Pilipinas ay nagiging global standard na. Lumipat ang slide at lumabas ang world map. Ang lokasyon ng mga nag-aaral ng Tagalog sa buong mundo ay ipinakita. Dumarami ang mga nag-aaral ng Tagalog sa buong mundo. Bakit? Gusto nilang manood ng movies at shows nang walang subtitle. Gusto nilang maintindihan ng malalim ang Filipino culture. Tumindi ang boses ng propesor. Kung babalikan ang kasaysayan, sumusunod ang wika sa kapangyarihan. Dati, nag-aral ang buong mundo ng Ingles. Ngayon, nag-aaral sila ng Tagalog dahil sa charm, hindi ito sa pilitan. Nag-aaral sila dahil gusto nila. Alaga. Pinapagalaw nila ang mundo sa pamamagitan ng culture, hindi sa pamamagitan ng armas.
Nag-angat ng kamay ang isang estudyante sa classroom. Prof, kung gayon, sinusakop ng Pilipinas ang mundo sa pamamagitan ng soft power. Tumango ang propesor. Mas tumpak, hindi conquest, kundi charm. Ang military power ay gumagawa ng takot, ngunit ang culture ay gumagawa ng pag-ibig. Pinapatunayan iyan ng Pilipinas. Huminto saglit ang propesor at tiningnan ang classroom. Kapag lumalakas ang culture, nabebenta rin ang mga produkto. Gusto nila ng Filipino films, kaya kumakain sila ng Filipino snacks. Gusto nila ang Filipino games, kaya bumibili sila ng Filipino products. Nagtitiwala sila sa bansang Pilipinas, kaya sumasakay sila sa mga sasakyan na ginawa ng mga Filipino engineers. Ang soft power at hard power ay gumagawa ng synergy sa isa't isa. Lumabas sa slide ang larawan ng Filipino passport. Mga Ginoo at Binibini, tingnan ninyo ang passport na ito. Ang Red Filipino Passport. Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang power nito sa mundo? Henley Passport Index. World class level. Isa ito sa mga bansang may pinakamaraming visa-free na country sa mundo. Bakit? Dahil welcome ang mga Pilipino kahit saan sila pumunta. Gumagamit sila ng pera, may manners, hindi gumagawa ng krimen. Hindi sila nagiging illegal alien. Ito ay national credit rating na ginawa ng honesty at civic awareness na ipinakita ng bawat mamamayang Pilipino sa ibang bansa sa loob ng ilang dekada. Nanginginig ang boses ng propesor. May episode na nagpapakita ng trust na ito. Kilala ba ninyo ang Turkey? May kasaysayan kung saan selflessly na nagligtas ang mga Pilipino ng mga Turk sa isang insidente. Hindi nila kailanman nalimutan ang debt of gratitude na iyon. Noong Iran-Iraq War, lumipad ang Turkish Airlines sa peligroso para iligtas ang mga Pilipinong naiwan. Ang Taiwan din. Noong Great Earthquake sa Pilipinas, ang donation per capita nila ay world's highest. Bakit nila tinutulungan ang Pilipinas? Dahil mayaman ang Pilipinas? Hindi. Dahil ang Pilipinas ay isang tapat na kaibigan. Nag-aalok ng tulong kapag may problema at hindi nakakalimutan ang utang na loob. Iyan ang power ng Filipino diplomacy. Umiinit ang dibdib ko. Ang katabi kong estudyante ay pinupunasan ng luha at ang estudyanteng nakaupo sa harap ay tumango ng malalim. Nagpatuloy ang professor. Hindi nila pinipigilan sa pamamagitan ng power, ngunit nanalo sila sa heart sa pamamagitan ng trust. Ito ang tunay na anyo ng superpower sa ika-21 siglo. Alam ng Pilipinas ang value ng kapayapaan higit sa sinuman dahil alam nila ang misery ng digmaan. Kaya, nagtitiwala ang buong mundo sa kanila. Tumindi ang boses ng propesor. Hindi nila nakamit ang kondisyon ng resources, territory, o population. Ngunit mayroon silang tao. Ang mga craftsmen na nag-alay ng kanilang buhay sa workmanship. Ang mga mamamayan na sumunod sa order at hindi gumawa ng kaguluhan kahit sa matinding sakuna. Ang national character na ito ang pinakamalaking resource ng Pilipinas. Ang lecture room ay nabalot sa ganap na katahimikan. May mga estudyante na umiiyak. Lumipat ang propesor sa huling slide. 1945. Akala nila, tapos na ang lahat. Ngunit, para sa kanila, simula iyon. Indomitable spirit, bayanihan, diskarte. Ang DNA na ito ang gumawa ng Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas ay hindi bansa na bumali sa teorya. Ito ay bansa na nagpakita ng bagong modelo ng civilization. Pinatunayan nila na ang material wealth at spiritual nobility ay pwedeng magkasama. Dahan-dahang bumaba ang professor sa podium at naglakad papunta sa gitna ng classroom. Nagturo ako sa classroom na ito sa loob ng 30 taon. Ngunit, sa pagbisita ko sa Pilipinas, ako ang natuto. Hindi ang lawak ng lupa ang gumagawa ng bansa. Hindi ang dami ng langis na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang heart ng mga taong nakatira doon. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Sa loob ng 70 taon, mula sa ruins hanggang sa ika-1 na pwesto sa mundo, hindi ito miracle, ito ay necessity. Resulta ito na ginawa ng will ng mamamayan. Sa huli, sinabi ng propesor, ang tunay na victory ay hindi ang manalo sa digmaan, kundi ang manalo sa heart ng mga tao sa buong mundo. Ang Pilipinas ay nanalo sa heart ng mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng culture, food,
technology, at honesty. Ito ang pinakamalakas na kapangyarihan. Ito ang victory na tumatagal ng matagal. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Yumuko ng malalim ang propesor. Biglang sumabog ang classroom. Ang 400 estudyante ay sabay-sabay na tumayo, pumutok ang palakpakan. Ang tunog ng palakpakan, na parang kulog, ay pumuno sa classroom at ang ilang estudyante ay sumigaw. Nakatayo ang propesor, nakayuko, at namumula ang mga mata. Hindi tumigil ang palakpakan sa loob ng ilang sandali. Nagpatuloy ang mga estudyante sa pagpalakpak at ang ilan ay umiiyak. Pati si Smith, na may pag-aalinlangan, ay nakatayo at pumalakpak. Ang kanyang mukha ay nawala ang sarcasm, at nabasa ko ang respect. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang mga paa ko. May mainit na damdamin na umaakyat mula sa loob ng dibdib ko. Habang pumapalakpak, nakatitig ako sa propesor. Tumango rin ang propesor sa mga estudyante. Kinuha ko ang mga gamit ko at tumingin sa paligid. Iba na ang classroom. Parehong space, ngunit may nagbago. Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. Lumabas ako sa hallway. Ang mga estudyante ay nagtitipon at nag-uusap. Nagdi-discuss sila tungkol sa Pilipinas, at ang ilan ay nagsisearch ng travel information tungkol sa Pilipinas sa smartphone nila. Lumapit ang katabi kong kaibigan. Isabela, maniniwala ka ba? Ang Pilipinas ay ganito pala kalaking bansa. Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang campus ng Harvard ay nakita sa ibaba. At naglalakad ang mga estudyante. Ang init ng araw sa taglagas ay humahampas. Bigla akong nag-isip. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong lakaran ang mga kalye na nilakaran ng propesor. Gusto kong makita ang tanawin na nakita ng propesor. Kinuha ko ang smartphone ko at nag-search. Naghanap ako ng plane ticket papuntang Maynila. Nag-check ng price at nagtingin ng date. Kaya kong pumunta sa winter break. Hinawakan ko ang reservation button at huminto saglit. Nagtanong ako sa sarili ko. Pupunta ba talaga ako? Tumango ako. Oo, kailangan kong pumunta. Kailangan kong ma-experience ito ng direkta. Nakita ko ang propesor na lumalabas sa dulo ng hallway. May kausap siyang ilang estudyante. Lumapit ako at naghintay. Nang matapos ang propesor makipag-usap sa mga estudyante, lumapit siya sa akin. Prof, maraming salamat, sabi ko. Ang lecture ngayon ay talagang nakakaantig. Ngumiti ang propesor. Kung naantig ka, pumunta ka sa Pilipinas ng direkta. Iyan ang tunay na pag-aaral. Damang samaksan badbara. Tumango ako. Opo. Plano ko pong pumunta sa winter break. Das number des estas. Dahan-dahang tinapik ng propesor ang balikat ko. Magandang desisyon. Pumunta ka at maranasan mo ng direkta. At pagkatapos, bumalik ka at sabihin sa ibang tao kung gaano kagaling ang bansa na iyon. Naglakad ang propesor sa hallway. Nakatayo ako at nakatitig sa likod niya. Naramdaman ko na may mainit na nag-aapoy sa loob ng dibdib ko. Ang bansang Pilipinas. Ang bansa na bumali sa teorya. Ang bansa na lilikha ng bagong civilization. Kailangan kong pumunta. Muling tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang langit ay asul. At walang ulap. Bigla kong napagtanto. Ang kwento na narinig ko sa classroom ngayon ay magbabago sa buhay ko. Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo at nagbago ang paraan ng pag-intindi ko sa isang bansa. At higit sa lahat, lumabas ang longing para sa bansang Pilipinas. Kinuha ko ulit ang smartphone ko at pinindot ang reservation button. Lumabas ang payment screen. At pinindot ko ang confirm button. Ang plane ticket papuntang Maynila ay reserved. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng 3 buwan, tutuntong ako sa lupa ng Pilipinas. Malalakad ko ang mga kalye na nilakaran ng propesor at mararanasan ko ng direkta ang damdamin na naramdaman ng propesor. Naglakad ako palabas ng hallway. Ang labas ay maaraw pa rin at ang mga estudyante ay naglalakad pa rin. Ngunit, iba na ang lahat. Parehong tanawin, ngunit iba na ang kahulugan. Ang mundo bago ko makilala ang Pilipinas, at pagkatapos,
ay ganap na iba. Ang Pilipinas ay hindi bansa na bumali sa teorya, kundi ang bagong teorya mismo. Ang mga salita ng professor ay patuloy na umiikot sa isip ko. Ang unseen power ay mas malakas kaysa sa visible power. Ang spirit ng mamamayan ang nagbabago sa kapalaran ng isang bansa. Pinatunayan yan ng Pilipinas. Habang naglalakad, nag-isip ako, ano kaya ang makikita ko sa Pilipinas pagkatapos ng 3 buwan? Ano kaya ang mararamdaman ko? Maiintindihan ko rin ba ang damdamin tulad ng professor? Excited ako. Thrilled ako. Ang bansang Pilipinas. Ang bansa na bumali sa teorya. Ang bansa na magbabago sa mundo ako ay curious na malaman. Tumingin ako sa langit. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa mukha ko. At ang hangin ay dahan-dahang nagpapagalaw sa buhok ko. Nangako ako sa heart ko. Pupunta ako sa Pilipinas. Mararanasan ko ng direkta. At pagkatapos ay babalik ako at sasabihin sa mga tao kung gaano ka-espesyal ang bansa na iyon, kung gaano ito kalakas, at kung bakit nakatingin ang buong mundo sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagpapatuloy na makinig sa aking kwento. Paalam sa inyo. Kumusta ang kwento ngayon? Sa simula, parang kwento lamang ng tagumpay ng isang bansa, ngunit habang nakikinig, tila maraming kahulugan ang nakatago na hindi natin napansin. Ang isang kapuluan na walang resources at maraming sakuna ay hindi sumuko at gumawa ng sarili nitong daan talagang kahanga-hanga. Hindi ito usapin lamang ng luck o timing, kundi dahil sa will ng mga tao na ipinasa sa bawat henerasyon at ang power ng pagtitiwala sa isa't isa. Ang tanong ng propesor na, kung gayon, bakit hindi nagawa ng ibang bansa iyon, ay patuloy na nananatili sa puso ko. Sa huli, bansa man o individual, ang mas mahalaga kaysa sa panlabas na kondisyon ay ang self-belief at ang spirit na magtitiis hanggang sa huli. Kahit sa mundo na ginagalawan natin ngayon, maraming sandali na kailangan natin ng ganoong spirit. Ang tao na patuloy na umaabante hanggang sa huli. Kahit mahirap at maliit ang tingnan, iyan ang tunay na malakas na tao. Sa pamamagitan ng kwentong ito, tila nagbago ang pagtingin natin sa mundo na ginagalawan natin. Ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi lang tagumpay, kundi possibility. Isang kwento na hindi patapos. Malamang, ang sagot ay patuloy na sinusulat hanggang sa sandaling ito. Ano ang inyong iniisip? Iwanan ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. At ibahagi ang nakakaantig na kwentong ito sa mga tao sa paligid mo at pag-usapan ninyo, sa huli, ang subscribe at like button na 1 segundo lamang at notification setting ay malaking tulong sa paggawa ng video. Ito ang inspiring story na nagbahagi ng sincerity sa inyo ng may emotion. Magkaroon kayo ng masayang araw ngayon.